Magandang araw mga ka-recap! Reviewin natin ang isang action sci-fi film. Taong 2042 nang salakayin ng mga aliens mula sa M13 Hercules ang mundo upang gawing energy source ang ating katubigan. Dahil dito ay binuo ng Union Defense Army ang Team Sparta upang labanan ang mga ito. Winasak ng grupo ng aliens na tinatawag na Hellhounds ang mga power systems ng mundo at nalagay sa panganib ang sangkatauhan. Sila ang huling grupo ng Team Sparta at bago pa man sila makababa sa Warzone ay naunahan na ang mga ito. Nang bumagsak ang kanilang sinasakyan, masuwerteng nakaligtas si Chengling. Ito ang unang sabak niya sa giyera kung kaya naman hindi nito alam ang gagawin. Simula pa lang ay hitik na hitik ang pelikulang ito sa mga visual effects at CGI. Kapansin-pansin lang sa ibang parte tulad ng galaw ng alien na di ganon kapulido pero di naman ito katawa-tawang tignan. Kahawig din ito ng creature na kalaban sa Resident Evil. Di ko rin maiwasang maalala ang pelikula ni Tom Cruise na Edge of Tomorrow na halos pareho ang mga eksena. Dumating din ang China Jurong Tactical Team na bahagi din ng Union Defense Army upang tumulong sa pamumuno ni Gao Ren. Isang defensive tactic ang ginamit ng grupo nila Ling. Binakbakan nila ang alien, ngunit wala silang magawa. Lalo na nang gamitin nito ang armas na heat rays. Napakasuwerte ng taong ito na para bang si Cardo Dalisay na hindi mapatay-patay dahil bago siya tapusin ng Hellhound ay nailigtas ito ni Gao Ren. Nagtatakbo siling palayo upang iligtas ang sarili. Tanging si Gao Ren na lang ang natirang buhay sa team. 8 years later, si Ling ay naging scavenger ng mga electronic components at magaling na ruin guide sa 18th District. Balak ni Ling na magtungo sa timog upang hanapin ang pamilya, ngunit ayon sa matanda ay wala nang natira matapos ang Doomsday. Binalak nito na patayin si Ling upang masolo ang kikitain ngunit inabot ito ng Hellhound. Mabilis na tumakas naman ang dalawa ngunit hindi rin nakaligtas ang kasama ni Ling. Sa di kalayuan ay isang grupo ang nakaabang at nagligtas kay Ling na walang iba kundi sigaw. Kailangan nila si Ling upang maging guide nila patungong kanluran. Mabilis silang tumakas habang sumasaklolo din ang kasamahan ng mga ito hanggang sa tagumpay nilang nailigtas ang kanilang mga sarili. Dahil sa kasuotan at kagamitan ni Ling ay nalaman nila na isa siyang deserter at dating kasapi ng Union Defense Army. Nakilala niya dito sina Andre, isang shooter-sniper, si Laijia, aka Knight, ang Raider, at si Johan, aka Papa, na isang grenadier. Bigla siyang nilagyan ng electronic shackles sa kanyang batok upang sumunod bilang kanilang guide. Naniniwala ang mga ito na nakapag-set up ng bagong resistance ang general na si McKay dahil sa nasagap nilang military code. Tumanggi si Ling ngunit wala itong nagawa kaya't naisip nitong linlangin ang grupo. Tumungo sila sa Settlement V30 at marami ang inabot nila na wala ng buhay. Nang makarinig ang mga ito ng babaeng humihingi ng saklolo na isa palang trap, madaling kumilos si Papa at dineploy ang kanilang drone, kaya maaksyong barilan na naman ang nangyari. Dito ay mapapansin rin ang kakulangan ng focus sa visual effects ng pelikulang ito. Tulad na lamang ng galaw ni Gao na animoy bumabaril, ngunit walang mga muzzle flashes ang makikita. Dismayado si Gao sa ginawa ni Ling nang biglang may isang babae na tumulong sa kanila. Tinangka ni Ling na tumakas habang pinasok naman ng grupo ang gusali. Nang mailigtas si Ling ng babae ay naabutan ito ni Gao. Inamin ni Ling na balak niyang linlangin sila, ngunit hindi niya kilala ang mga bandidong pumasok sa kanilang settlement. Tumanggi pa rin itong sumama sa grupo at tinangkang i-off ang tracker na nakakabit sa kanyang leeg nang makuha nito ang kontrol. Ngunit hindi pala iyon kontrol para mahinto ang tracker. Ang babae ay si Doji Pam na mula sa Western Resistance. Nabigyan ito ng task na hanapin ang pinanggagalingan ng nasagap din nilang code mula kay General McKay. Habang hinahanap nila ang coordinates niyon, ay nakapagtatakang parang alam ng mga Hellhounds ang kanilang assembly order. Ngunit naniniwala si Pam na hindi may decode ng mga ito ang kanilang military code. Walang nagawa si Ling nang gawin siyang pain dahil iyon lang ang daan na pwede nilang tahakin. Maingat na kumilos si Ling hanggang sa marating nito ang isang gas tanker. Inutusan ito ni Gao na bumusina ngunit di iyon pinansin ni Ling.
Naghinala si Knight, natatakas si Ling kaya't di sinasadyang mahulog ang isang device nang pigilan ito ni Gao. Napilitan ang grupo na sagupain iyon, ngunit hindi nito iniinda ang kanilang mga atake. Mabilis na inatrasan ni Ling ang makunat na kalaban at nakipambuno dito gamit ang gas tanker. Mabilis ding tinunggo ni Pam si Gao at iniabot ang isang device na maaaring makaparalisa sa Hellhound. Mabilis na kumilos si Gao habang bumaba naman si Ling sa sasakyan at nang maunahan ay pinasabog ni Papa ang truck at hindi man lang na-damage ang alien. Dali-daling pinulot ni Ling ang device at lakas loob na sinugod ang kalaban. Sa sabay nilang pag-atake ay matagumpay na naikabit ito ni Ling sa katawan ng Hellhound hanggang sa tuluyan nila itong masugpo. Napag-alaman ng grupo na si Pam ay isang researcher ng Union Defense Army at ang device na kanilang ginamit ay isang Massive Electromagnetic Pulse o MEMP. Ngunit iyon ang nag-iisang prototype na hawak niya. Ipinaliwanag nito na sa katawan ng mga alien ay matatagpuan ang blue crystal na nagpapalakas ng enerhiya. Ang mga alien ay umaasa sa kanilang mga armor na pinaaandar ng isang electronic device. Ang blue crystal ang sagot upang ma-disable nila ang electrical system ng mga aliens at tuluyang maparalisa ang mga ito. Pinaniwalaan na matatagpuan ito sa kinaroroonan ni General McKay. Sa parteng ito rin makikilala si Ling na isa palang graduating student at naiwan ang pamilya sa Timog at si Gao na namatayan ng anak nang dumating ang mga aliens. Alam ni Gao na si Ling ang sundalong tumakbo nung araw ng Doomsday. At alam din nito na nabawi na ni Ling ang nawasak na dignidad nang iligtas sila nito mula sa kamatayan. Tuloy ang grupo sa paghanap ng kinaroroonan ni General McKay hanggang sa matagpuan ng mga ito ang isang minero. Nakipag-deal ito at isinama sila sa lugar na kanyang tinitirhan. Natagpuan nila dito ang isang komunidad at nakilala ang isang doktor. Ibinigay nila ang antibiotics para sa bagong panganak na babae. Kapalit niyon ay inayos ng mga ito ang kanilang GPS at binigyan ng mga bala ng baril. Patuloy nilang sinundan ang code hanggang marating nila ang lugar na hinahanap. Nang mabuksan niyon ay maingat nilang pinasok ang base. Nagduda sila sa sobrang katahimikan ng lugar. Natagpuan nila ang isang secured access na may simbolo ng Spartan Shield, ngunit hindi nila iyon mabuksan. Naghati sila sa dalawang grupo upang hanapin ang control room. Natagpuan nila ito at nabuksan ang pinto. Kasabay nun ay natagpuan din nila ang legendary general na si McKay na nasa loob pala ng isang chamber. Obviously, mga ka-recap, ito pala ay base na ng mga alien kung saan ginamit ng mga ito ang memorya ni General McKay upang makagawa ng peking broadcast. At noon din nila na-realize na isa itong trap. Muli nilang sinagupa ang mga aliens habang dahan-dahang umaatras. Tulad ng ilang parte ng mga naunang eksena, ay kapansin-pansin din dito ang kakulangan ng emosyon at energy ng mga aktor. Naghanap ang mga ito ng matataguan at madadaanan. Nang magkita-kita ay na-stuck sila sa isang room kung kaya't napagdesisyunan na pasabugin ang isang parte ng pader na bakal. Sa mga oras na iyon, ay pilit naman na winawasak ng mga hellhounds ang pinto. Kung kaya, naisip ni Gao na agawin ang atensyon ng mga ito upang makatakas ang mga kasamahan. Tagumpay na nabuksan nila iyon at mabilis na tumakas. Hindi rin nagpaiwan si Gao rin. Sa parteng ito ay nagsagawa sila ng kamanghamanghang eksena na animoy nag-water ski si Gao o mas mabuti siguro ay sunski dahil disyerto ito. Sa parteng ito ay halata ding stuntman na ang gumanap. Paki-comment na lang dyan kung nagkamali ako ng akala mga ka-recap. Sa haba ng habulan ay nakasakay din sa wakas si Gao hanggang sa napagod yata ang mga hellhounds mga ka-recap. Noon nila napansin na sugatan pala si Papa. Bumalik sila sa pinanggalingang komunidad upang ipagamot si Papa, ngunit inabutan ng mga ito na wala ng buhay ang mga naroon kabilang ang doktor. Kaya naman binawian din ng buhay si Papa ng mga oras na iyon. Madamdaming tagpo ang mga sumunod na eksena. Ngunit kailangan nila magpatuloy. Kaya't matapos mailibing si Papa ay binalikan nila ang bangkay ng isang hellhound at ini-extract ang mga blue crystals mula sa katawan nito. Gagamitin nila iyon panlaban sa mga hellhounds.
Sa ngalan ni Papa ay naghanda ang grupo sa pagsagupa ang oras para kay Ling na tubusin ang sarili. Muli nilang binalikan ang base at nagpaulan ng pagsabog sina Andre at Knight gamit ang isang rocket launcher truck upang maagaw ang atensyon ng mga aliens. Ngunit di pwedeng walang maiwang bantay sa chamber na kinalalagyan ni General McKay. Nagpahabol ang dalawang lalaki sa kalaban upang maisagawa naman ni Pam ang planong pagpatay sa power supply. Nagpasya naman si Gao na manatili at isakripisyo ang sarili upang matulungan ni Ling si Pam na maihatid ang mensahe sa iba pang naghahanap sa base na iyon. At tulad ng inaasahan ay madaling tinapos ito ng alien, ngunit di pumayag si Teniente Gao na hindi ito isama. Samantala ay ubos na din ng bala ang sasakyan ni na Andre at Knight. Kung kaya naman pinili na lang nilang mamatay ng lumalaban. Nagtagumpay si Pam na maputol ang peking broadcast at nagsimulang magbigay babala sa iba pa na ang lugar na iyon ay isang trap. Dalawa na lamang silang natira para sa napaka-importanting misyon at buong tapang nilang hinarap ang Hounds hanggang sa mabawi ni Ling ang MEMP. Matapang niyang sinalubong ang mga Hellhounds. Napaligiran siya ng mga ito na kanyang inaasahan upang maisagawa ang plano. Kaya nang sumugod ang mga ito ay agad niya ini-activate ang MEMP. Garantisado ang naging epekto noon nang maparalisa ang mga Hellhounds. Sa wakas ay nagtagumpay silang masugpo ang mga aliens at nagpasya si Ling na iipunin ang natitirang mga kasapi ng Union Defense Army at bubuo sila ng panibagong resistance. At ang lugar na iyon ang gagawin nilang base na sinang-ayunan naman ni Pam. Nang sumulpot ang mothership ng mga aliens ay siyang pagsulpot din ng reinforcement na palagay ko ay nagsidating ng mag-broadcast ng warning si Pam. At dito nagtapos ang pelikula mga ka-recap. Kung iintindihing mabuti ay natalo nila ang mga aliens dahil sa panibagong armas na kanilang na-develop gamit ang blue crystals. Bagamat hindi perpekto ang pelikulang ito sa ilang parte tulad ng visual effects, CGI, at sa pag-arte ng mga aktor ay may mga bahagi naman na masasabi kong kaaya-aya rin na panoorin. May mga eksena din na kulang sa timing kung kaya't naging mahina ang impact nito sa manonood. Isa sa maganda rito ay ang pagpapakita ng pagnanais na magkaroon ng pagkakaisa sa lahat ng bansa na sana nga ay mangyari sa tunay na buhay kahit na wala tayong kinakaharap na problema. Hanggang sa susunod mga ka-recap.